Nagkaroon po tayo ng celebrated na war on drugs. At narinig niyo po ito sa mga balita. Sa pananaw niyo po ba, bilang isang mamamayang Pilipino, ikumpara mo yung mga nakaraang administrasyon hanggang dumating ang last administration, may nagbago ba sa laban kontra droga or wala? Your Honor, wala pong nagbago, lalo pong lumala. Ang dami pong stocks, ang dami pong dumadaan sa custom during the past administration. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Thank you very much, Mr. Chair. Magandang hapon sa lahat at magandang hapon sa iyo, Jimmy. Unang tanong ko lang, nasabi mo na ikaw ay 17 years na sa serbisyo. Tama po ba? Sa Bureau of Customs po, Your Honor. Pero mahagtagal na po ako Yeah. sa gobyerno. Pero 17 years ka sa Bureau of Customs. Sa Bureau of Customs alone, Your Honor. Sa tagal mo sa Bureau of Customs, ito ba ang unang pagkakataon na merong alleged na mga tawag, impluensya na ginagamit na nanggagaling sa Office of the President or people related to the Office of the President? Your Honor, thank you very much. That was the first time sa buong buhay namin na operatiba na may nakikialam na anak mismo ng Presidente. Ibig sabihin, base doon sa allegation mo, if we believe and if we can confirm the allegation, kung ikumpara mo ang iyong eksperyensya sa 17 taon sa customs, and where were you before that? Your Honor, I was with the CIS, Sa CIS? Customs. Then, Before customs? Bureau of Customs, Your Honor, I was assigned from the beginning. I was already Okay. at the CIS. So 17 taon mo sa Bureau of Customs, sa ilang presidenteng dinaanan mo? 3 ba o 4? 3 presidenteng nadaanan mo? Or 3 administrasyon? 4. 4. President Lord. Can you say that this is somehow irregular? Hindi Very irregular, pangkaraniwan? Your Honor. Okay. Nasabi mo na merong tumawag, may nagpakilala sa iyo sa isang bar at ipinakilala ka kay Councilor Nilo Abellera Jr., kay Small. Tama po ba? Opo, Your Honor. Okay. Paano mo naman nasabi na si Councilor Small ay merong link kay Michael Yang, kay Congressman Pulong Duterte, at kay Attorney Man Scarpio? Your Honor, siya mismo nagsasabi. Sa tingin mo ba himself. kapani-paniwala siya? Yes, Your Honor. Ito ba ay isang beses lang na pag-uusap? Kasi sa statement sa affidavit mo on number 4, you made mention of always. Pag always ba, once a month, twice a month? Sa nangyari po, please enlighten us. 3 times o 4 times, Your Honor, kami nag-meet. Yung calls, several calls. Approximately ilang beses po sa isang buwan? Maybe twice. Or once a month, thrice. 1 month. to 3 times. Sabihin na natin, umaabot ba ng 5 times a month? Mga 3 to, well, pwede, Your Honor, 3 to 5 times. 3 to 5 times a month. At direct na mong nakakausap si Councilor Small? Yes, Your Honor. Nakita mo na po talaga siya sa personal? Ay, nag-meet kami, Your Honor, 3 times or 4 times. Okay. Sinabi mo rin dito sa affidavit mo na cliname ni Small na siya ang partner at trusted ng 3 tao na malalaki. Ibig ba sabihin, may aligasyon na si Michael Yang, si Congressman Pulong, at si Attorney Man Scarpio ay magkasosyo? Magkakasama, Your Honor. Ano pong Silang ibig tatlo. sabihin ng magkakasama? If we translate it to a business entity, Magkasama sila sa pag-impluensya para mapabilis ang transaksyon sa Bureau of Customs. so parang tinitingnan mo na sila ay influencer, parang Yes, ganon. Your Honor. Okay. Sinabi mo rin sa iyong affidavit na meron kang mga bodegero at pahinante na nagsasabing ang illegal drugs ay mixed up with said shipments. Can you expound on that pag sinabi mong mixed up? Yes, Your Honor, kasi yung mga missing containers, may mga dinadalaw kaming kung saan yung dinala. Magtataka na lang sila, ang bilis ng babaan,
alisan, paglipat ng kargamento at nakikita nila na iba ang laman. Then, sinasabi na wag na kayo maingay ha. O yun na yan. Ito, sa amin na to. Bahala na kayo, bayad na kaagad. Your Honor, Okay. always yan sa mga bodigero. Ngayon, sinabi mo na 3 to 5 times a month ka tinatawagan. Yung mga tawag ba na ito ay related doon sa mga shipment sa customs or hindi? Related po sa mga sa customs. Pag tumatawag po ba, napipinpoint po ba ang possible containers and or shipments o hindi? Your Honor, no, dahil hindi mo kaya bilangin kung ilan ang nilalabas nila per week. Hindi, ibig ko sabihin, kapag tumatawag sila, ang tawag ba ay talagang yung intensyon ay tumawag para sa specific shipment or container or baka naman tumatawag sa'yo at sinasabing, pare, punta tayo sa bar. No, Your Honor, sabihin nila na may containers kami. Marami yun. Then, So ang tawag is very specific for certain shipments and containers. yes, hindi ko na po kinukuha, sinasabihan ko na lang, pare, okay na, di naman kailangan nyo ako tawagan. Hindi naman kami nakikialam ng mga Follow-up shipments. question, Your Honor. Ito bang mga containers or shipment na ito na itinatawag for facilitation ay kasama sa mga nahuhold or tawagin nating suspicious containers? Yung iba ho, na-hold, pero pag sa kanila ngayon nga po ang iniiwasan kaya tumatawag para walang ma-hold. Kaya pag sa kanila, dire-diretso yan. 100 containers, dire-diretso. So ang ibig sabihin ng luwagan ay ipikit mo lang muna yung mata mo? Ganun po ba? Yes, Your Honor. Pero yung pang-amoy mo at pandinig mo ay bukas. Alam mo namin ang nangyayari, pero wala na dahil merong impluensya na napakalaki at napakahirap banggain. Okay. You also mentioned of overstaying cargoes. Can you laymanize to all of us? Ano po bang ibig sabihin ng overstaying cargoes? At dito kasi sa iyong affidavit ay parang nag-i-imply na kapag overstaying ay tila meron siyang laman na illegal. Yes, Your Honor. Hindi naman totally lahat dahil minsan kulang ang papilis kaya nag-overstaying, nag-aamienda. Pero most common pagka-overstaying, ibig sabihin po niyan, sana tama pa ako, hindi ko nabasa ang batas, ang memo, pero more than 30 days. All shipments coming from or coming in must be accounted for. Bakit hindi lumalabas at tumatagal sa yarda? Kaya ho maraming container na natatingga. Dahil yan po yung mga overstaying, ang gusto nilang gawin kung anong gustong mangyari, yan yung mga pinapalusot, walang papeles. Yung sabi ko nga kanina, siniswing, yun yung mga missing container, pag nakachimpo, palalabasin nila. Linawin lang po natin ulit ha. Pag sinabi mo, kasi dito sinasabi mo, may pinagdudahan kayo na overstaying cargoes under VECABA trading shipment. Ang ibig po ba sabihin nito, overstaying, kapag ang isang cargo or the certain cargoes are overstaying, it simply means pwede na siyang pikit mata ka na. Yung ba yun? No, Your Honor. Ibig sabihin po, walang naglalodge ng entry, walang nagpo-process ng dokumento niya sa Kaya loob nga. ng 30 days ng Bureau of Customs. Sometimes magiging suspicious ka na bakit walang gumagalaw sa kargamento na yun. Bakit hanggang nandoon pa? Parang ginagawa siyang ghost. Yes, Your Honor. Okay. So, ang overstaying cargoes are actually real cargoes but are transformed into ghost cargoes. Mang nangyayari pag nawala na. Nandiyan siya, pero kunyari, hindi nyo nakikita. Okay. Moving forward, may sinabi ka kasing politiko na kalaban. And earlier you mentioned that it was former Senator Sonny Trillanes. Yes, Your Honor. Can you expound on this? Ano po ang naging circumstansya? Your Honor, nung nandun na ako, alam niyo, Your Honor, when I was arrested ng NBI, headed by then Attorney, I think, Dimaano, sinabihan niya kagad ako na ako may direct link, may direct line kay Secretary. Kung anong gusto mo, sabihin mo. Sabi ko, for what? Teka, paki-expound po. Sinabing may You have direct 1 minute. line kay Didelect Secretary. link siya kay Secretary, yung nag-aresto sa akin. Secretary sino po? Department of Justice.
Okay, sinabi na may direct line kay Secretary, dalawa ang naging DOJ Secretary, Secretary Aguirre and Secretary Maynard Guevara. During that year, Your Honor, Maynard Guevara, Okay, sino ang connected kay si Secretary Maynard? Attorney Di Maano, NBI po, team leader ng Okay. NBI Port NAIA. Ano ang naging kautusan nila sa'yo? I-serve yung warrant, then kung may kailangan ako, sabihin ko kaagad at may direct line siya kay Secretary. Ano ang relationship doon sa kay former Senator Sonny Trillanes? Your Honor, binabasa ko na meron silang gustong gawin na hindi nila ako madiretso na mag-alabikoy. Dumating po ako sa NBI, ganun din ang sabi nila sa akin. Hindi po ako nag-o-offer. Kasi anong i-offer ko sa kanila na may sasabihin ako. Hanggang sa paulit-ulit po kami wala po akong sinasabi. Hanggang sa, nung dinala na nila ako sa jail, tinurn over ako sa jail, after the trial, naisipan kong tumawag. Dahil tumawag ako, dahil may mga padala akong sulat, dahil siyempre gusto kong lumabas. Sabi ko, WPP ako, bakit ka ako nakakulong ako? So, papadala po ako ng sulat sa NBI kung paano nila ako matutulungan. Yung pala ang gusto nila ay pumirma ako sa report na gusto nila, nakasama si ex-Senator Trillanes. Anytime kukunin nila ako kaagad. Ibig sabihin may lumapit sa'yo from NBI at yung NBI na yon ay nag-name drop at sinabing malapit siya kay Secretary Maynard Guevara at meron silang report na pinapapirma sa'yo at dun sa report parang sinasabi na idamay mo si Senator Sonny Trillanes. Your Honor, hindi po si Atty. Di Maano, hiwalay na. Nag-2 months na ako sa NBI, nahuli na ako ni Atty. Di Maano, nalabas na ako sa NBI, napunta na ako sa jail. So ibang tao na po yung kausap ko doon sa NBI. Isang deputy director na po ng NBI. Hiwalay na po yung kay Atty. Di Maano. Ang ibig mo sabihin ay nagkakaroon ng deflection. Opo, Your Honor. Opo, Your Honor. Congresswoman Garin, your time is up. Okay, let me wrap up, Mr. Chair. Mr. Chair, nasabi mo kanina nung ikaw ay nagbibigay ng iyong affidavit na madaldal si Michael Yang. Tama po ba? Paano po? Madaldal? Hindi po, si Abiliera. Si Abeliera Opo. Madaldal. Opo. Okay. Sa pananaw mo, si Michael Yang ba, kung hindi siya ginawang Presidential Economic Advisor, ay magkakaroon ng ganitong impluensya o hindi? Your Honor, kahit na hindi siya gawin dahil may impluensya siya kay Pulong. So magkakaroon ng impluensya pa rin sa Bureau of Customs dahil yun ang negosyo nila. Nagkaroon po tayo ng celebrated na war on drugs. At narinig niyo po ito sa mga balita. Sa pananaw niyo po ba, bilang isang mamamayang Pilipino, ikumpara mo yung mga nakaraang administrasyon hanggang dumating ang last administration, may nagbago ba sa laban kontra droga or wala? Your Honor, wala pong nagbago, lalo pong lumala. Ang dami pong stocks, ang dami pong dumadaan sa custom during the past administration. Lutang at ang dami. Naglabasan po during the time, green tea, red tea, plus purong tea, pero shabu. Mas dumami po ang sinasabi lang po nila na wala, pero mas marami pong supply sa market during those times. Unlike today na kahit pa paano nababago, nararamdaman ng taong bayan na yung tao ngayon ay kumukunti ang addict ang gumagamit ng shabu. So Mr. Chair, to wrap up, there are 3 takeout points here that I would personally like to request that this Quad Committee pursue. Yung una-una po, if we can document na mas marami ang pumasok na kasabay nung war on drugs, maraming pinapatay na maliliit na tao, yung pala marami ang pinapapasok, baka pwede tayong matulungan ni Mr. Jimmy Guban dahil alam niya ang proseso. Pangalawa, nakakabahala po na tila napunta ang pananaw natin dito sa mga maliliit na taong pinapatay, pero apparently nagkakaroon ngayon ng testimonya na maraming itinuturo at nasisira ang buhay nila para pagtakpan kung sino man ang talagang nasa likod ng ito. Third and last, Mr. Chair, I believe that we need to look into the process of how these missing containers or yung bang totoong container
Kung sinabi ni Congressman Baronda, shabulized, dito naman tatawagin natin multolized. Trust in your leadership that this Quad Committee will leave a legacy to the Filipino people wherein there is a real drug war and real criminals are the one that are made accountable. Maraming salamat po. Thank you, Congresswoman Green. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.